Oh, game. Game. What's good, yo? Welcome back. Hello po. Ako po si Mark At ako po si Will. Ito po ang F-Sai. FSI. Let's go. Ang tatalakayin po namin ay ang movie na titled The Monster. Last year po siya last year 2023. Marami pong title na movie na Monster tsaka may series din nun na cartoons pero ang tinutukoy ko is yung from last year lang. Kasi may mga lumabas na movie din na Monster ang title. Mm. Pero ang gumawa nito is Japanese director. Japanese yung director. Anong pangalan? Hanapin ko pa. Hanapin mo. Sige, hanapin mo. Directed by Hirokazu Koreeda. Ang hirap. Hindi ko alam kung na-pronounce Hiro ko na lang, ng oo. tama. Directed by Hero. So, yung mga cast, sino yung mga nag-cast? Baka may mga kilala. Wala akong kilala eh. Pero lumabas na rin sila sa ibang movie niya. Mm. So, mga indie ba to, pre? Siguro. Most likely. Doon siya lumabas, no? Hindi, last year. Saan siya lumabas last year? Sa Cannes Film Festival. Cannes Film? Nanalo siya ng Best Screenplay. Best Screenplay. Co-produced din pala siya tsaka edited yung director. Tapos ang nag-scoring nung film, yung Ryuichi Sakamoto, kilalang person to eh, namatay siya itong March lang. This year. Mm. Yun yung ano ko kanina. Anong ni-review mo kanina? Ayun yung gusto mo sabihin kanina? Hindi naman. Nag-compete din siya sa pinakamataas na awards pero hindi siya nanalo sa Cannes Film Festival pero nakuha niya yung Best Screenplay. Best Screenplay. Kasi ang pinakamataas na award yung parang Best Film lahat-lahat. Yung Best in Film. Yung Palma d'Or na tinatawag. Palma d'Or. Okay. Tapos yun. Title niya Monster. So parang nung lately lang meron tayong tinalakay about Monster din yung si Eric. Same nga si Eric. Yung episode 1, no? Episode 1 natin. Episode 1. First episode, Monster. Ito, about Monster rin. Oo, pero akala ko nga may tinutukoy na specific na monster pero hindi pala. So parang ito siguro yung magiging monster, yung ganun. Ito yung nagde-develop ng monster pero hindi pala. Tinatalakay niya yung perspective ng tao na parang monster to, halimaw to, masama to, ganyan. Pero pinakita nung director in different views, perspective. Ayun nga rin yung napansin ko. Tatlong character. Yun nga yung napansin. Nagsimula muna sa nanay. Sa nanay. Tapos sunod yung sa bata. Tapos sunod yung sa teacher. Sa teacher. Teacher ba yung huli o yung ano? Hindi, teacher muna din yung bata. Okay. Huli last yung bata. Yung bata. Tapos yun, yung parang hearsay na ganito to, masama to, ganun. Pero in their perspective, hindi naman ganun. Ginagawa lang nila naman kung ano yung feeling nilang tama. Pero sa paningin ng iba, mali. Yung nanay, yung... Okay, so may mga... Sauri pala pangalan. So,
kwento natin ng mabilisan yung movie. So, sa first scene, mayroong family, no? Nanay. Anong name ng Saori. nanay? Saori. Tapos meron siyang anak na lalaki. Si Minato. Minato, no? Parang nasa Naruto. Naruto Oo ba nga, yun? Oo nga, Minato. Oo. Pero apelyado nila is Mugino. Mm. So yung nanay, single parent siya, no? Binubuhay niya si Minato mag-isa. Ang work niya is yung sa laundry ba? Tama, no? Parang may sa laundry shop siya nag-work. Oh, yata hindi ko... parang sa laundry something. Oo. Kasi parang napansin ko parang Nag-iron siya eh. Nagpa-plancha. So, ayun yung work niya as a single parent na binubuhay niya si Minato. Si Minato nasa school, 5th grader. Nasa 5th grade. Nag-aaral sa school. So, ang first scene kasi pinapakita sa perspective ng nanay. Pero may establishing shot muna ng apoy, nasusunog na building. Tapos biglang eksena nilang dalawang anak. Tapos mga kakaibang tanong ng anak sa nanay. Ayun ba yung mismong first scene ng movie? Yata yung tinitingnan nila yung nasusunog na building. Tapos magugulat ka sa tanong ng anak eh. Kung ita-transfer ba ang utak ng baboy sa utak ng tao pa rin ba siya? Or ganun yung tinanong niya. Kumbaga kasi parang nasa gitna yun ng movie. Tapos parang yung kwento niya parang nasa gitna. Tapos ayun lang yung ginawang opening ng movie. Perspective sa scene na to, 'di ba? Perspective ng nanay yung sa kwentong una, 'di ba? So, ang anak nasa 5th grade pumapasok sa school, parang napapansin niya, 'di ba? Parang kada uwi nung anak, parang yung galaw nung anak, napapansin niya na parang may something wrong sa school na nangyari. Ganon hanggang sa one time umuwi siya, 'di ba? Parang bakit madilim tapos ginugupitan niya yung buhok niya. May nakita siyang mga buhok sa floor and then nasa banyo. And then may mga sugat siya. Hindi lang sinasabi nung anak. So as a single parent, syempre magwo-worry ka kasi may nakikita kang kakaiba na ginagawa ng anak mo, and then may mga sugat, mga ganon. Magwo-worry ka sa parent tapos ano bang nangyaring kakaiba dito, tapos at the same time nagsinungaling pa yung bata. Nagsinungaling pa yung bata. Tapos pagdating doon sa school, iba pa yung sinasabi nung teacher, iba rin yung sinasabi nung parang teka muna. Parang nagiging monster yata yung anak ko, o sabi-sabi lang nila to, o nagkabuhol-buhol yung parang hearsay na yung bulong-bulungan, ganyan. So tamang hinala na yun. Kasi nakikita sa observation ko, sa perspective ng nanay, ang iniisip niya is nabubuli yung anak niya sa school. Ganon. Kasi napansin niya, wala yung isang sapatos, isa na lang. Tapos may sugat siya sa tenga, tapos ginupitan yung buhok niya. Pero yung anak kasi sinasabi niya mga lies sa nanay. So kaya medyo yung nanay, syempre as a single parent, no, mag-worry ka sa isang anak mo. So pumunta siya sa school para kausapin yung principal, ganon. Kasi parang may nasabi yung anak sa nanay na yung teacher niya, anong pangalan ng teacher? Hori. Si Mr. Hori. Si Mr. Hori. May nakwento yung anak sa nanay na parang, ayun nga, yung sinabi niya na you have a brain of a pig
Parang ganon. You don't have the human brain, you have a brain of a pig, ganon. Oo. Ganon yung pagkasabi niya sa nanay niya, which is hindi naman sinabi ng teacher. Kaya doon nagkagulo. So, pumunta ngayon yung nanay niya sa school. Kasi grabe, no? You have a pig's brain. Oo. Sasabihan mo yung anak ko ng ganon, syempre. Ang utak ng isang baboy. Tapos, yun nga, kunento rin na parang sinabi rin nung anak na parang na pagbuhatan ng kamay. Yung anak. Yung pala nasanggi lang. Oo. Yun nga lang napuruhan. Oo. Pero kasi sa perspective nung nanay, kasi dumugo naman yung ilong din kahit hindi naman sinasadya. Dumugo yung ilong, parang grabe rin. Pero sa perspective din kasi ng nanay, syempre magagalit. Ako, kahit ako magagalit. Anak ko yan di ba? Oo. Tapos sasaktan sa high school, parang ganon. So, kinausap niyo yung principal, tsaka yung principal yung una. Sinabi niya yung mga sinabi ng anak niya. Yung mga nangyari sa school. Sa teacher's perspective na to, di ba? Hindi, doon pa rin to sa nanay perspective. So, sinabi niya sa principal lahat ng problema. Ngayon, pinatawag niya itong si Mr. Hori. Tsaka yung ibang teacher staff din yata yun. Parang sinabi niya kasi doon parang sinabi nila sa nanay na yung principal kakamatay lang nung apo, ganyan. Kaya hindi pa gaanong siguro makausap ng maayos, ganun, makapag-decide ng maayos. Kaya kami muna kausapin mo. Yung tatlo yun yung tatlong teacher yun. Tapos ayun na nga, sinabi niya rin doon, hanggang sa nagkaharap-harap na silang lahat. Kasama na si Mr. Hori. Sa perspective ng nanay, ganun. Ang ginagawa lang kasi nung apat, nag-apologize lang sila. Oo nga, parang weird nung una Bakit ganun? Oo, di ba? Parang, which is, tama naman yung reaction ng nanay na magalit. Kasi, sinasabi ko sa inyo to para ayusin. Parang, eto yung... Hindi ko kailangan ng apology. Ayun yung sinabi niya, I don't need your apology. Hindi naman yun yung pinunta ko rito. Parang paulit-ulit sila yung... I'm so sorry. Ganon. Ganon sila parang... Wait, something is wrong. Like, can you, let's sit for a minute and then let's talk. I don't need your apology. Kasi parang kahit anong sabihin nung nanay, sorry lang yung sasagot nila. Nilang lahat. Kahit halatang may tinatago or something, hindi nila parang buo. Hindi masabi ng, yun nga, parang may kulang. Nung sa scene na yun, actually, parang naano ako, parang ang heavy sa akin as a parent din. Parang ang bigat panoorin, parang ang emotional niya panoorin kasi ganun yung perspective. Sa ganung perspective Pero maya-maya, biglang kumalma naman. Parang nag-iba. So ganun na nga, yung perspective ng nanay. Kinakausap niyo itong staff, pero yung mga staff and principal, yung principal, apologies lang yung sinasabi. Tapos yung parang bandang huli nung sinong sa perspective nung babae is sinabi niya kay Sauri, si Hori sinabi niya kay Sauri na yung parang pinipilit siyang magsalita ka, ganun. Tapos sabi ni Hori, yun yata yung sinabi niya, parang your son is a monster, sabi niya ganun. Or you has a pig's brain. Yun yata yung sinabi nung huli, di ba? Sinabi niya lang na he's a bully. He's a bully. Pero ewan ko kung sinabi niya exactly yung monster, yung pig's brain. Pero sa pagkatanda ko, ang sinabi niya, your son is a bully. Kasi dito na magsishift yung perspective yata sa teacher. After nun. So, ang akala ng teacher na binubuli ni Minato, si Hoshi, si Hoshi, Megumi ba yun? Megumi. Pero ang tawag kasi ni Mr. Hori sa kanya, nag-start sa H Hoshiwari something.
Basta Megumi na lang. Kasi ayun yung parang full name niya, Megumi H. So, ang akala nung teacher, si Mr. Hori, na binubuli ni Minato si Megumi. Mm. Ayun yung nasa perspective niya. So, sa perspective ng teacher, kasi parang nag-iba nga parang yung sa perspective ng nanay, parang ang sama ng teacher. Oo nga. 'Di ba? Parang Oo. siya yung monster. Oo. Parang ganun nga. Parang sa nanay, siya yung monster. Parang yung teacher yung monster. Kasi parang sa paningin ng nanay, parang parang yung teacher yung bumubuli sa anak. Oo nga. Parang sinasaktan, ganun, pinagbubuhatan. Tapos parang ang dating minamanipulate yung storya, ganyan. Oo, ganun, no? Mm. Pero as a viewer, parang kumbaga pag after mo panood, parang ikaw yung napaglaruan, no? Shit, Oo. parang akala ko lahat sila monster. Yung pala, ano lang. So sa perspective nung teacher, lahat ng mga sinabi nung nanay, parang accusation, pinakita dito sa perspective ng teacher. Na hindi naman talaga na parang yung overreaction na parang sinaktan. Kasi lahat ng timing niya parang ang dating bully talaga si Yung si Mr. Hori. Hindi, yung sa teacher naman parang ang dating sa kanya bully talaga si Si Minato. Sino ba? Sino ba? Sino to? Si Minato pala, si Minato. Naguluhan ako sa si Minato. kasi yung eksena pa lang sa CR, 'di ba? Parang nakasarado yung CR, gustong lumabas ni Megumi. Megumi or Hoshi, something yata pangalan. Megumi na lang, di ko rin matandaan yung Hoshi. Yan. So, ayun nga. Tapos hindi naman nagrereklamo after niya tinanggal yung Mapapaliwanag yun sa perspective ng bata eh. Oo. Sa teacher, ang paningin niya kay Minato is binubuli niya si Megumi. Pero victim lang pala. ng mga classmate ng mga classmate rin. Hindi siya yung main nadamay lang. So etong teacher, sa perspective ng teacher, meron siyang kinakasama na nag-work sa bar, sa club yata. Si Hirona. So doon sinasabi nung professor yung mga nangyayari sa school sa kanya, parang 'di ba? Na kinukwento niya yung mga accusations sa kanya, ganon. Tapos may line doon na natandaan ko, sabi nung babae, tinanong kasi nung babae. Kasi nga yung nanay parang nagreklamo na sa parang may something certificate na may lawyer siya na gano'n na nga. Yung nanay may lawyer, nagreklamo something, ewan ko kung saan exactly, pero merong certificate na parang mapa-close yung school. Parang gano'n. So sa scene na parang nasa funeral sila, may sinabi yung principal, di ba? Tapos tapos may sasabihin si Mr. Hori na ayun na nga, nag-apologize siya kahit hindi niya gusto naman. Di ba? Kasi para lang hindi magsarado yung school dun. Para hindi magsarado yung school, ganyan. Naipit siya sa gitna. Parang ang nangyari kasi, sa perspective niya, pinapakita na hindi naman talaga siya. Parang iba yung character niya sa perspective ng nanay, no? Kasi the way, yung acting rin kasi niya sa perspective ng nanay, ba't ngumingiti ka? Parang seryoso yung sitwasyon. Pinag-uusapan natin yung problema. Bakit ka ngumingiti? Bakit ka tumatawa? Ganon. Kumain siya ng candy nun, di ba? Tapos kumain pa ng candy. Parang ang rude tignan, di ba? Kahit nasa
kahit na sa perspective mo, wala ka naman talaga ginawa. Pero parang doon kasi, parang ibang-iba no? Mm. Sa perspective ni Mr. Hori kasi, yung mga teacher, napansin ko, yung mga teacher, nangyari na rin sa kanila. Yung ganong sitwasyon na single parent, Ayun yung sinabi niya, di ba? Kasi you're single parent. Kaya nagalit yung nanay din, nag-rage. So parang kasi bago lang si Mr. Hori sa school. Bago lang ba siya? Bago lang siya. Parang transfer na teacher. So yung tatlong staff, 'di ba? Yung tatlong teacher rin. Alam na nila gagawin kasi parang may laging nagrereklamong magulang. So parang tinatago nila si Mr. Hori, 'di ba? Hindi nila pinapakita doon sa nanay. Pero si Mr. Hori kasi gusto niyang kausapin yung nanay at saka yung anak, Oo. si Minato na Parang pinipigilan lang siya ng mga ka-faculty members. yung mga ka-faculty members niya na wala naman akong ginagawa, bakit ako magtatago? Ganon. Bakit niya ako tinatago? Wala naman akong ginagawang masama. Parang ang daming misunderstanding, no? Oo nga, kasi may ayaw magsalita, may ganito. Mm-mm. Siguro plano din yun para maano yung audience. Oo. Parang ano to, bakit ganito? Mm-mm. So, ganun na nga. Sa perspective ni Mr. Hori, gusto niyang kausapin yung nanay and si Minato na wala naman nung ginawa, ganun, hanggang sa yun nga, dumating sa punto na nag-apologize na lang siya, parang para matapos din. Hanggang sa lumala yung sitwasyon na broadcast sa paper news, sa dyaryo na teacher na parang sinabihan niya yung nawalan siya ng shota. Hirona Tsuzumura na yung bata pala, Chong, yung batang si Yori Hoshikawa pala pangalan nun. Yori Hoshikawa, yung si Megumi. Yung sinasabi nating si Megumi, siya si Yori Hoshikawa. Hoshikawa. Okay. Kasi ang apelyido ni Minato, Mugino. Parang Megumi kasi yung pangkapangalan kasi. Sobrang Hoshikawa. Hoshikawa ba? Yung last name. Hoshikawa. Kasi ayun yung tawag ni Mr. Hori, Hoshikawa, di ba? Oo. So, nasa na nga ba? Yung na-broadcast yung teacher. Ayun. Na-broadcast sa news. Yung mga bad news sa kanya. So, ang ginawa, nag-quit ba siya o finar out siya? Parang forced quit. Ganun. Parang ganun. Tapos, syempre, nalaman na rin ng girlfriend niya. Kahit hindi sinasabi ng girlfriend niya na hindi siya naniniwala na nangyari nga yun, umalis pa rin. Kasi syempre, ano mangyari sa atin ng ganito? Umalis na lang bigla. Diba? Umalis na lang siya bigla. Oh. Parang kinis niya pa nga bandang huli, di ba? Oo. Para lang wala nang wala na. Sinilip niya pa sa ano. Pero before nun, may sinabi yung si, anong pangalan nung shota niya? Hirona Zumara. Yung scene na parang naglalakad sila sa kalsada. Tapos yung lalaki, parang nagwo-worry siya, di ba? Na ganun nga. Yung sa issue sa school at saka kay Minato. Ang may tinanong yung babae kay Mr. Hori na, naaalala mo pa ba yung teacher mo nung 5th grade? Sinabi ni Mr. Hori na hindi. So, bakit ka mag-worry ngayon? Hindi, parang gustong sabihin ng babae na, why you gonna stress yourself? Parang in the future, makakalimutan din naman ng bata yan. Parang gano'n. Yung teacher, si Mr. Hori, wala na. Di ba? Wala na yung shota niya. Wala na siyang trabaho. Ngayon, unemployed.
Oo, tapos doon na nag-start yung parang stress niya, parang na problema na siya, ganyan. So pumunta siya sa school, pinuntahan niya si Minato. Pinuntahan niya si Minato kasi may pumunta sa bahay niya na parang may nilagay sa pinto niya. Oo, yung pig's brain daw. Pig's brain, Talagang ganun. linagay pa doon. Pinuntahan siya sa bahay niya. Ano? Ayun yung reason. Yun yung Naging reason. nag-click na, Ah. pupuntahan ko si Minato. Ayun. So, pinuntahan niya nga si Minato sa school, no? Parang galit na galit siya eh. Tumatakbo siya sa school eh. Tapos hinahabol niya si Minato. Yun nga parang sinasabi niya, anong ginawa ko sa'yo? Oo. Parang, wala naman akong ginawa sa'yo, di ba? Tapos hindi nagsasalita. Yun nga, hindi nagsasalita. Tapos, tumakbo na lang siya. Tumakbo siya, tapos nalaglag nga siya sa hagdanan eh, di ba? Si Minato. Tapos, sinabi nung mga bata na Tinulak ni Mr. Hori. Hanggang napasama pa siya lalo. Kasi umakyat siya sa bubong. Kala ko nga tumalon siya eh. So akala ko parang si Minato yung monster. Ganun nga sa perspective niya. Kasi nagawa ni Minato na parang dahil sa mga kalokohan niya, nagawa niyang yung teacher niya magpakamatay. Nang hindi siya masisisi. Parang something na pwede mo tawaging monster din yun eh. Na hayop. Antindi mo na pag nagawa mong gawin niya na magpakamatay siya nang dahil sa mga ganun. So sa perspective ni Mr. Hori, parang si Minato yung monster, no? Ganon. So sa perspective ng nanay, parang si Mr. Hori yung monster. Oo. So ganon. Parang anong sinasabi? Nasa roof na siya, 'di ba? Nasa roof ng school. Meron nga akong napansin doon sa background, kung ewan ko kung napansin mo rin. Yung tunog ng brass. Oo, yung parang ang tunog elepante. Parang ganon. Sabi ko, saan nanggagaling to? Parang ganon. Nasa movie pa talaga to, yung tunog. Iniisip ko rin nung una yun kung saan yun, pero siguro parang ma-depict na parang something na pag may time na yung may nararamdaman na silang hindi na maganda, parang tumutunog na yun eh. Parang tunog ang sa akin naman, nang pumasok sa akin, parang tunog ng elepante. Ang character ng elepante is pag may ginawa kang masama sa kanila, matatandaan nila yun hanggat buhay sila. Ganun yung elepante, no? So parang sakto rin yung tunog niya kasi kumbaga hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo yun eh. Naman nangyari yun sa'yo. As parang representing the elephant at the same time. Ako wala akong naano doon. Parang naano lang ako, saan nanggagaling yung sound na yun? Parang part pa sa movie yun, parang ganon. Hindi ko pinansin, pero naririnig ko. Tapos ayun na nga, yung scene nandun, nasa roof siya. Akala ko nga rin magsusuicide siya, pero hindi siya tumalon eh. Di ba? Kasi nagpumunta na dun sa perspective naman ng bata, di ba, after nun. Medyo confusing, na lilito pa nga ako eh. Sabi ko, asan na ba tumatakbo yung storya? So, biglang nakita ko may sunog na part ulit. Sabi ko, ano to, bagong sunog ba to? Ng building, pangalawang sunog ng building. Pero same building pa rin pala yun. Yung sa story ng bata na, sa perspective na to ng bata, no? Meron pa palang isang scene dun sa teacher na yung inaalam niya kung yung, di ba namatay nga daw yung grandson. Tapos meron ding hearsay na ang totoong nakasagasa nung grandson niya, yung mismong principal. Oo. Di ba? Sinabi nung parang yung coworker niya.
Oo, Tapos ang sinabi na lang na nakabangga nun yung asawa ng principal para lang hindi na maano sa kanya, para ma-maintain niya yung as principal na Na profile. status niya. Status. Mm. So, ikukwento ko na lang habang hinahanap mo. Yung sa perspective ng bata, kasi merong lugar, parang secret hideout nila ni Hoshikawa, Hoshikawa. na meron silang hideout, parang abandoned bus, nasa middle of nowhere. I mean, forest pala. Nasa middle ng jungle. Ewan ko, basta forest yung view, tas may bus. Abandoned bus, school bus. Tapos, pupunta sila ron. Pupunta sila ron, 'di ba? Parang doon yung ano nila, Dating site. Oo. Magtropa talaga sila. Magtropa talaga sila. Ayun yung ano. Magkaibigan talaga si Hoshikawa at si Minato. Pero pagdating sa school kasi, parang ayaw ni Minato na nakikita ng classmate niya na kinakausap siya. Na parang friends sila kasi mas lalo silang inaasar or binubuli. Kasi nga alam nung lahat na si Hoshikawa, sinasabi nila na may disease na yung utak niya is pig's brain nga sabi. Kaya ayaw ni Minato na kausapin siya sa lahat ng ano. Tsaka parang, kumbaga best friend sila tapos pinoprotektahan niya din. Oo, pinoprotektahan niya rin. Kaya sa scene na yan, yung sa school, di ba binubuli si Hoshikawa? May ginagawa siya, like nang ganyan, nag-ano siya, parang every time na parang pinoprotektahan niya or may gagawin siyang something, ang nakakakita lagi sa kanya yung teacher. Yung teacher. Siya yung parang nasa Oo. may ginagawa laging pangit pag nakikita siya ng teacher. Pero sa perspective niya is pinoprotektahan niya lang naman pinoprotektahan niya lang si Hoshikawa. Parang ayun yung way niya to protect him. Pero at the same time, ayaw niya pa rin na isipin ng mga classmates niya na magkaibigan sila. Kasi meron din siyang secret na ayaw niyang sabihin, kaya yun nga na may gusto din siya doon sa best friend niya. Na parang na-develop siya. Oo. Tapos isa pa pala, yung sa teacher kanina, yung may nagsumbong na estudyanteng babae na sinabi pinaglalaroan daw ni Minato yung pusa. Yung doon sa may staircase. Tapos nakita na lang nila patay na yung pusa. Di ba? Feeling ko ano yun eh. Tapos para lang maano siguro parang gatong. Oo, parang gatong na lang yun. Para lang mas... So parang kapanipaniwala talaga na parang monster tong si Minato. Ayun yung scene na parang, di ba nga, sa perspective na yan, ayun, dyan na yan. Ito yung scene na, yung parang may naririnig daw silang pusa sa ilalim ng imbornal. Hindi, pero it's a prank lang yan eh. Oo nga, sabi nga, it's a prank. Pero after yun, biglang may nakita sila ng pusa. After nung scene na to, pabalik na yata sila ng galing bundok. Biglang may pusa silang nakitang patay. Yun. Nakita nilang patay, tapos may tumatak na na word sa akin na laging sinasabi ni Minato pala, nakalimutan ko sabihin, sorry. Yung word na reborn. Nung sa perspective ng nanay niya pa sinasabi yun. Nakalimutan Paano ko. kung yung tatay niya na reborn na or something ganun. Ayun yung importante doon. Chong, nakalimutan ko, sorry. May tinanong siya sa nanay niya na kung mamamatay ka, parang anong gusto mong maging reborn? Parang ganon, parang reincarnate. Parang ganon yung nasa perspective niya eh. I mean, yung parang nasa isip niya na once you die, you can reborn. Parang ganon. Sino nga ba nagbigay sa kanya ng idea nun? Si Hoshikawa, di ba? Si Hoshikawa nagbigay nun kasi nga gusto nila maging someone else or something else. Kasi nga meron silang pig's brain or something ganun. Sinasabi niya baka mahawa ka sa disease ko. Ganon.
Which is hindi naman talaga totoo. Oo. Parang yung tatay niyang lasinggero lang na nagsabi nun na na meron kang pig's brain. Tapos itong bata, syempre, ayun yung nilagay sa isip, ayun yung nilagay nung tatay sa isip Oo, niya. akala ko nga siya nga Pinalan. yung parang hinahanap ko pa rin yung monster nung point na yun Na Parang actual sabi ko baka monster. nga siya yung monster Mm. na ano lang, na ipasa-pasa lang na mukhang siya pero dahil kaibigan siya, baka lumalabas lang na siya yung monster pero ang totoong monster ganito pero yung pala wala pala talaga. Oo. Parang gustong sabihin ng monster na movie na parang in every perspective, ito yung monster para sa akin. Parang ganon. So, yun na nga, yung sa scene na nasa bus sila, ayun yata yun, nasa bus sila. Doon sila lagi nag-hangout eh. Oo. Hanggang sa dumating sa point na nag-away sila sa school. Mm. 'Di ba? Parang kasi yung mga classmate niya, parang yung desk ni Hoshikawa, nilagyan ng mga basura, ganyan. Oo. Tapos dumating si Minato, nakita ng mga classmate niyang bully. Ayun talaga yung bully, yung mga classmate niya. Ngayon, si Minato, yung dalawang yung dalawang eraser, yung ganon, pinagpag niya sa desk ni Hoshikawa. And then nakita ni Hoshikawa. Oo nga. Sakto. Na siya yung nakita. Kasi pero si Hoshikawa parang naiintindihan niya eh. Si Minato eh. Ganon. Na kaya mo lang naman ginagawa yan para ano. Biktima lang pala. Biktima lang rin ng Ipagpag bully. mo nga yung ano dyan, Oo. ganun mo lang. Ganun. Uto lang pala siya ng classmate. Yung pala desk pala ni Hoshikawa yan. Oo. Para siya mapagbintangan. Mm. Pero after school, nag-hangout sila palagi sa abandoned bus na hideout nila. Pero kung isipin mo kung isa ka doon sa mga nagbubuli, sobrang nakakatawa yung ginagawa nila eh, no? Yung sa mga classmate. Yung classmate nilang bully. Oo, yung parang sasabihin mo sa classmate mo na ipagpag mo nga yung ano dyan. Pero yung pala meron ka sa likod ng ulo mo, meron kang ibang pinaplano para siya mapagbintangan na. 'Di ba? Mm. Oo nga. Parang si Mina to lagi na ano eh. Sa kanya na nabiblame yung mga ginagawang pangbubuli ng mga tropa niya eh. I mean, hindi naman niya talaga tropa yun. Parang ayaw niya lang na ano eh. Na siya yung mabuli. Tapos, yun na nga. May scene Nag-amok siya doon sa scene na yun, 'di ba? sa school. No, after ng painting na yun. Yun nga pala yung nag-away silang dalawa. Mm. Yung Kasi- puro paint silang parehas, 'di ba? Yung parang Oo. ganun. Ang nangyari kasi, parang, ewan ko kung panyo ba yun, yung galing kay Hoshikawa. May gamit si Hoshikawa na pinagpapasa-pasahan ng mga bully niyang classmate. And then, pinasa kay Minato. Tapos si Minato naman, binigay niya kay Hoshikawa. O hindi niya Parang, tinapon. oo, hindi niya pinasa rin. Parang, eto. Tapos ngayon, etong isang bully na to. Yung isang bully, sinabihan niya si Minato na ganun nga. Na, you're friends with, parang feeling ni Minato mabubuking yung secret niya. Mm-mm. So parang umarte din siguro siya na ganun para lang maiwas na mabunyag yung sikreto. Oo. So ginawa niya, kinuha niya ulit kay Hoshikawa yung, ewan ko panyo yata yan. Tapos yun na, hanggang sa nag-away na sila. Doon niya nakuha yung sugat niya sa tenga eh. Dun ba? Akala ko nung paggugupit niya nung buhok niya nun, akala ko na ganun niya ng gunting. Hindi, doon niya nakuha yung yung sugat niya sa tenga. Pero after nung away nila na yun, ang reaction ni Hoshikawa, okay pa rin siya. Oo. Alam niya na, parang alam niya yung takbo ng utak ni Minato. Alam ni Hoshikawa yung root, parang yung cause na bakit ganto siya umacting, bakit ganto siya gumalaw sa school. Parang nakikita at naiintindihan ni Hoshikawa na
kasi ako may pig's brain, parang gano'n yung disease, yung nasa isip niya. And then, ayaw mong mabuli ka rin na Oo. dahil kinakausap mo ako or kasama mo ako, ganyan. Siya nga yung parang mas nakakaintindi sa lahat halos. Oo, siya. Ang smooth nga nung, 'di ba nung Sa banyo. sa nanay na scene, 'di ba pinuntahan nung nanay si Hoshikawa sa bahay nila. Tapos ang smooth nung pakikito nga, sige pumasok ka, ganun. Binigyan niya pa ng tsaa. Parang ano bang problema yung ganun. Inaalam ng nanay kung ano yung problema pero wala naman siya makita. Oo, kasi nga ang sabi nung teacher, binubuli ni Minato si Hoshikawa, which is bad timing lang talaga yung teacher palagi. Oo. No, parang every bully ng mga classmates yung bully, tapos sinasama si Minato. Yung teacher, timing lagi kay Minato. So ayun yung nasa isip niya. Pero nung bandang huli sa eksena nung teacher, meron pa palang yung na-discover niya yung parang papel ni Hoshikawa yata. Parang may binabasa siya tapos pinuntahan niya si Minato na sinasabi niya na hindi ikaw yung may kasalanan, ganun. Bigla din siyang nagbago. Hindi, parang ewan ko, parang kasama na yata sa last part yata. Sa last part ba yun? Oo, kasi na medyo naguluhan ako dun eh. Kasi may binaba siya, Hoshikawa Minato. Hindi, parang nagets na ano ka yun. Kasi may ginagawang di ba? Tapos yun yung tumakbo siya papunta sa bahay na yung malakas yung ulan. Tapos I'm so sorry, nagsasorry siya. Oo. Kasi nga, magtropa doon niya na-realize na magtropa talaga si doon sa letter. Sa letter. Kasi sa scene na nasa bus, ito yung scene, nasa bus, di ba yung nasa abandoned bus. Tapos parang may assignment sila na parang may gagawing Tapos si Hoshikawa, may sinulat siya na name niya, Megumi yun Minato, tapos Megumi something, parang ganon. Parang name niya, name ni Minato. Pero in backwards. Tapos, ayun nga sabi ni Hoshikawa na, you think Mr. Hori gonna notice it? Kasi nga, parang si Mr. Hori, mahilig siyang maghanap ng mga typo sa book, 'di ba? Parang ayun yung parang hobby niya siguro na maghanap ng mga typo ng mga author sa book. So parang may assignment sila, parang gano'n yun eh. Parang letter yata or essay. Maikling essay. Tapos habang sinusulat, parang sinicircle ni Mr. Hori yung mga mali ni Hoshikawa. Hanggang sa in-spelling niya na yung name nila. Parang ganon. Parang pinagsamang name ba nila yun? Parang ganon, oo. Kaya dun siguro doon realize na mag-best friend pala tong dalawang to. Oo, kaya siya tumakbo dun sa bahay. Abang tawag doon, may connivance or something ganon. Oo. Dun niya nalaman. Kaya siya pumunta sa bahay ni Minato. 'Di ba umuulan nun? May bagyo. Ayun yung may bagyo eh. Tapos pumunta siya sa bahay nila Minato, 'di ba? Wala siya doon. Kasi nga magkasama silang dalawa, si Minato and si Hoshikawa. Kasi nagre-ready sila lagi nga etong reborn nga na sinasabi nila kasi nga gusto nilang mawala tong pig disease. 'Di ba? Gustong ma-cure. Gusto nilang reborn. So, ewan ko sa message na to, yung typhoon, 'di ba nga nagre-ready sila doon sa bus. Tapos tinawag ni Minato, pinuntahan ni Minato si Hoshikawa sa bahay nung best friend niya, 'di ba? Nasa bathtub pa nga eh. Yung scene, 'di ba? Hindi ko makuha 'yan eh. Bathtub. Nasa bathtub si Hoshikawa, nakababad lang sa bathtub tapos yung parang iniligtas niya. Ewan ko anong gustong sabihin ng scene na yun. Kasi kasi nagsasuffer din yata siya sa tatay niya. Kasi nga 'di ba lagi siyang binubugbog. Gustong baguhin yung isip niya na meron nga daw kasi siyang pig's brain, utak ng isang baboy.
Okay. Astang baboy siya, yung parang ganun. Kaya siya nagmumukmok doon sa bathtub. Di Inila ba siya eh. pinapalo siya lagi? Nung nagpunta si Minato doon sa bahay parang ibang tao siya, parang that's iniba niya yung pangalan ni Minato. Na ano mo ba yun? Yung pinakilala ni Hoshikawa si Minato pero ibang pangalan ang sabi niya. Tapos nagulat si Minato. Nandun kasi yung tatay. Hindi ko na Tapos biglang sinarado. Tapos biglang maya-maya nagulat siya. Ano nangyari kay Hoshikawa? Tapos biglang tumakbo si Hoshikawa, lumabas ulit. Parang, sorry, I'm just lying. Tapos biglang dumating na, I just told you na ganito, ganyan. Tapos binugbog siya ulit. Hindi, yung scene kasi nga nun, aalis si Hoshikawa. Di ba lilipat ng school? Kasi nga, sa problema na rin gano'n. Tapos, di ba, sa scene na yon yung nasa bahay, yung sabi niya na lilipat na siya ng school. Tapos yung sabi ng tatay, may nakilala siya babae doon, gano'n. Gusto ko, gano'n. Pero hindi naman talaga. Nasa scene na sila ng typhoon, di ba? Oo. Nasa bus sila. Nandun lang sila, nasa bus. Makaka-survive pa kaya. Parang gano'n. Maganda rin yung eksena na yung si Saori tsaka yung teacher, hinahanap nila si Minato. Na hindi ko alam kung alam din nila na magkasama yung dalawa eh. Feeling ko alam nila. Kasi, tapos parang nakataob na yung bus yata nun or train. Diba? Yung bus, tapos yung ginaganon nila yung putik sa salamin. Tapos yung may pumapatak-patak na ganun. Tapos diba black lang siya. Parang sign din yun na sa water there's dirt. Yung parang paano ba sabihin? Life is dirty or something o parang ganun. Kasi may pinakitang sign din na ganun eh. Di ba yung water jug ni Minato, yung ginanon nung nanay niya, sabi niya, ba't may parang putik dito sa tubig? Ganun. Tapos finokus pa ng camera doon ng matagal. Parang life is madumi or full of contaminants o yung mga parang ganun. Parang message behind that scene. Parang ganun. Tapos nalubog ka na sa putik pero may liwanag pa rin na lumalabas. Parang something. Parang ganun yung gustong nung ibig sabihin nung sa scene. Tapos pagbukas na ganun, diba gumaganon pa nga nila ng kamay nila, diba? Tapos biglang mawawala, bumabalik yung putik. Pwede naman palang buksan. Hindi lang nila, puro lupa pa kasi. Puro lupa pa. Hindi pa malinis masyado pala. Sorry. Ginudge ka agad din. So, sa scene na yon, di ba magkasama si Minato and Hoshikawa? Pero hindi na pinakita hindi nakita nung nanay at ni Mr. Hori yung dalawa sa loob, di ba? Oo. Hanggang sa nag-shift na yung scene. Si Minato and Hoshikawa parang nasa ilalim. Parang may nakita silang parang butas na daanan, diba? Oo, na daanan. So, doon lumabas sila ron. Tapos pagka yun na yung ending, diba? Ay na yung pa-ending. Naging poetic na, I think we are reborn. Ayun yung sabi ni Hoshikawa na, I think we're reborn. Ganon, type shit. Tapos, ang ganda din ng scene kasi parang galing sa bagyo, pumunta sa ilalim, parang ang gustong sabihin, yung bagyo, parang ito yung obstacles. Yung suffering. Tapos yung nasa underground, parang nasa rock bottom ka. Ganon. Tapos hanggang sa yung tunnel, na parang pag dinire-diretso mo lang yun, may kita kang light. Di ba? May nakita silang light. Tapos pagdating nila sa light, di ba ang ganda ng view? Parang garden siya, di ba?
garden. Parang ganon Medyo yung sunny na yun, di ba? sunny na. Oo. Sunny na tapos nasa garden. Tapos tumatakbo nga sila dun, di ba? Ang ganda lang, parang yung sa scene na yun nga, yung sabi ko, parang yung ulan, obstacles, tapos yung tunnel, nasa rock bottom, parang yung obstacle, yung parang yung ulan, parang, ano yun? Parang huhupa rin yan. Tapos parang, Oo. parang may makikita ka ring light Oo, sa end of the tunnel, parang gano'n. Tapos ayun na nga kahit yung scene. malubog ka man sa putik. Parang ganun. May tumatak lang ako na scene sa sa perspective ng bata kasi may scene dito na kinausap niya yung principal pala. Oo, yun. Ang dami kong Ano nga bang sinabi nung principal doon? ang nangyari kasi nito parang si Minato pumunta ng tumakbo siya eh. Parang may tinakbuhan siya. Tinatakbuhan niya si Mr. Hori. Oo. Tapos napunta siya sa parang musical room. Na nandun yung principal. Hindi niya alam na nandun din yung principal. Pero parang may sinabi lang siya, I'm just sorry lang, ganun. Tapos narinig na nung principal. Oo, tama. Nandun sila sa may Balcony. Oo, balcony. So narinig lang nung principal. And Sorry then, for what? Parang ganun. doon na nalaman nung principal yung lahat. Na mga shit na sinabi ni Lahat lie. So sabi nung principal, ang ganda nga ng pagkakasabi niya. So parang sabi, you lie. Tapos may tinanong siya parang parang why did you lie, ganon, parang ganon. Tapos sinabi lang ni Minato na kasi may something na hindi ko kayang sabihin. Tapos ito naman si Mrs. Principal, di ko alam yung name niya. Mrs. Principal na lang. Kumuha siya ng, yun, doon na nanggaling yung tunog na naririnig ko na yung parang elepante, yung pala trumpet pala yun na silang dalawa ang may gawa pala. So sabi ni Mrs. Principal na eto parang, ewan ko, yung instrument na ganon, yung hihipan mo, brass something, ewan ko, anong tawag doon. Ibuga mo lang dyan yung mga words na hindi mo kayang sabihin, parang ganon. Just blow it away. Just blow it away, ganon. So, ayun na, nagbugahan na sila. Para mawala. Parang sabihin mo yung gusto mong sabihin through that instrument, parang ganon. Ayun na nga, yung sa last scene, nagkaroon sila nung principal ng parang nag-sync silang dalawa kasi merong ding problema yung principal. Na yung asawa niya nga nasa jail pinupuntahan niya pa nga. Oo nga. Tapos may tinanong may parang may sinabi yung principal kay Minato na kasi si Minato parang yun na nga sinabi na niya lahat sa principal. Tapos sabi ng principal, what is happiness if you can't have it? Sabi. Parang ganon. Parang that is not happiness if you can't have it. Kasi nga may gusto si Mina parang may gusto ni Minato na tropa pa rin sila ni Hoshikawa kahit sa school, parang ganon, parang ayaw niyang itago type shit. Na ayaw niya na nasa bus lang sila magtropa, gusto niya pati sa school rin, parang ganon, parang sa outside world din ayaw niyang sila lang nakakaalam. Ganon. Feeling ko nga nagkagusto si Minato kay Hoshikawa. Yun nga tingin ko Pero syempre, kung magkikiss man sila doon, hindi pwede. Bawal. Bata pa hindi pwede yun. Hindi pwede. Matutuloy yung movie, hindi na natin panood. So, i-forward mo nga pre sa last scene. Tignan natin. Hinahanap ko ngayon sa teacher. Ang last part pala yung yun nga, yung sa ilalim ng bus yata. Hindi, school yan ito yung about sa happiness yung tinanong niya. Maganda rin yung sinabi niya, I'm not really sure, but I like someone. Yun nga, na gusto niya si Hoshikawa pero hindi niya kayang sabihin.
So, sinabi nung principal na sabihin mo through this instrument, i-blow mo na lang. Ayun na ba yung ending? Hindi pa. Pagkatapos nito, yung papunta na sila nung sa bus yata, tapos yung lumusot sila sa ilalim. Ano ba yung ending na ito? Sa ending na ba tayo? Hindi, malapit na sa pa-ending. Gusto ko lang makita yung about sa yung paano sinagot ng teacher yung about sa happiness. Ayun nga, yung sinabi niya. Ano? Just blow it away? Hindi. What is happiness if you can't have it? Ito. Only some people can have it. That's not happiness. That's just nonsense. Yun lang yata sinabi. Ayun nga, happiness is something you can have. Is that anyone can have pala? Parang ayun nga. Yun na ba yun? Mm. Tapos dun umano na sa isang scene, no? Mm. Yung pala nasa bubong lang pala si Mr. Hori, no? Si Mr. Hori. Habang nagpapatugtog sila. Oo, naiirinig niya. Ito ang galing din ng scene na to, yung nagmamadali siya. Kasi nga, gusto niyang sabihin na yung mga gusto niyang sabihin. Ayun na yun yung dinala niya na si Hoshikawa sa bus eh. Tapos bumagyo na, tapos pumunta na silang tunnel. Ayun na yung scene na yun. Yung parang it's time na, ganyan, na malapit na. Gusto ko lang makita yung ending. Yung mismong, Mismong ending ng movie. Yung were we reborn and I don't think that happened. We weren't. We're the same. Okay, great. ang ganda ng scene yan, ayun, di ba? Parang sa garden sila. Pero ang mostly na feel nila is kumbaga parang na-revive sila after nung struggle. Parang yun nga. So ayun na nga talaga yung pinaka-ending niya, no? Yung pagkatapos ng tunnel, yung pagtaas ng bagyo, tapos pumunta sila sa tunnel. Paglabas nila sa garden na sila, ayun na yung pinaka-ending. Ang ganda ng ending pala, no? Ang ganda ng napili ng director. How to end. Isipin mo galing sa yung parang apoy na building, biglang bagyo, tapos ang naramdaman ko sa movie na to, parang pag una mo siyang papanoorin, ewan ko kung sa akin lang to, parang yun nga, sabi mo parang calamity, parang bagyo, sunog, ganyan. Pero the more, parang kasi ganun yung magiging reaction ko, pero parang one-sided pa kasi yan eh. Parang hindi pa kompleto eh. Parang nagre-react ako parang based on sa pinakita lang na ganun. Hanggang sa gitna, hanggang sa papuntang ending, pakalma na. Parang okay, kaya pala, parang ganun. Okay, kaya pala ganito sa first scene type shit. Hanggang sa pakalma para sa akin yung movie, parang ganun. Pero yun nga, yung napansin ko na pinakita sa movie na parang every perspective, parang you create that monster. Kumbaga, you judge kagad. You judge, ganun, parang kailangan, yung gustong sabihin ng movie, don't judge quickly, parang ganun. Kasi usually dahil may mga nakita kang facts or nakita mo na experience mo, kala mo yun na pala pero hindi pa. Kasi one-sided nga. So kailangan siguro mag-imbestiga ka pa. Oo, yung first nga. Kaya parang dapat lagi, ano yung side mo, ano yung side niya, ano rin yung side ng isa. Pero nagawa niya into one movie na kung ikaw perspective niya, akala mo talaga monster siya, pero hindi pala. Kasi one side lang, parang sa side mo lang, ayun lang yung side na nakikita mo eh. So ayun lang yung side na ma-judge mo. Oo. Ibalik natin si Eric. Ikaw yung gumagawa ng sarili mong monster. Diba? Connected. So ayun yung gustong sabihin ng movie na monster, no? Akala nga natin naghanap tayo kung sinong monster pag pinanood mo siya eh. Pero
ako lang pala yung gumagawa, nagke-create nung sinasabing monster. Mm. Kung ikaw yung viewer. Pero nalaman mo sa uli na ikaw lang pala din yung gumagawa ng monster sa sarili mo. Mm. Oo. Nagke-create. Oo. Yung sa Eric na, balik ko lang yung kay Eric. Ang sinasabi naman kasi dun sa Eric na, ano nga ba yung sinabi ko nun? About fear meron yan tayong monster sa loob natin, something ganun, pero hindi lang natin alam kung kailan lumalabas or depende sa sitwasyon. Pero actually, ikaw rin yung gumagawa ng monster na yun eh. Siguro, isang side na nasa dark, isang side na parang depende kung kailan lalabas. Pero dito naman sa isang movie na monster, yung haka-haka mo na nasa isip mo, na which is yung pinakakalaban din natin kung ano yung intelligence natin, yun yung nagbibigay rin ng problema sa atin eh. Na yun nga, tayong nagka-create ng monster na minsan na-absorb natin pero hindi mo naman pala kailangan. Para sa akin, so sa movie, 'di ba, pinapakita yung every perspective ng every character. Every perspective ng every character. Tapos sinasabi lang doon na don't judge quickly. Parang para sa akin lang, ang lesson siguro na makukuha ko sa movie na to, na don't judge quickly based on what you just heard. Para sa akin, step back and then, kasi pag nag-step back ka, you have better view kung ano yung sitwasyon. So you can, may kita mo yung view, may kita mo yung all sides. Malalaman mo lahat ng sides. Kumbaga makikita mo in bird's eye view. Parang ganon, parang kasi in kung bird's nasa eye view. malapit ka, nasa loob lang kayo ng isang maliit na box. Kung ano yung nasa harap mo ay lalo na kung sino pa yung mas pinakamalakas na volume sa sa maliit na box, syempre ang maririnig mo lang yun. Hindi dahil sa sobrang lakas niya, minsan hindi mo na makita yung panlabas na view or ano ba yung kabuuan nung, kasi nasa isang part ka lang nung puzzle. Yun nga. Ayun nga, so don't judge quickly, step back so you can see the better view and you can judge then doon. So ayun yung message ng movie, no? Yung lesson ng movie. Tsaka wala kang mapapanood na ganitong klaseng movie. Kumbaga first mo na experience yung ganitong klaseng movie, di ba? Na hati sa tatlo, tapos ang problema pala yung monster na akala mo may monster pero haka-haka lang, pero yung title ng movie kasi catchy eh, monster. So hanapin mo ngayon kung sino yung monster, pero very unique na movie. Kumbaga. Nanalo ba naman sa Cannes? Alright, na-cover na natin, oh. Cover na natin. Alright, we ended there. Thank you all for watching. Salamat. Bye-bye. Deuces. Peace. Okay.